Ito yung mga ginagawa kong basil vinegar, yung tinatawag kong gourmet vinegar. Naku, pinasosyal na suka lang naman ito. At gumamit tayo ng mga bulaklak ng basil, pati na rin yung dahon ng basil. Naku, baka gusto nyo rin subukan gawin kasi nga madali lang naman itong gawin. Kaya i-share ko sa inyo yung proseso ng aking paghahanda nitong ating basil vinegar. Lalo na ngayon, nalalapit na ang Pasko, magandang pangregalo ito. Ito yung mga tanim kong Thai at sweet basil na hinahayaan ko talagang mamulaklak kasi nga akin yung kinukuha. At pagkakuha natin, ibababad natin dito sa tubig para mahugasan at ibibilad ko para matuyo. Kaya ayan, sisimulan ko nang kuhanin itong mga bulaklak ng basil. Yung iba, ayaw nila yan pamulaklakin kasi nga lumiliit na daw yung dahon kapag namumulaklak na yung basil. At pagkatapos, medyo pumapait na daw yung lasa ng mga dahon. Pero ako naman, hindi ko naman naranasan yung parang mapait kasi gustong-gusto dito sa bahay itong mga sweet basil na ginagawa kong pesto. Talagang gustong-gusto nila. At pagkatapos ito namang ating mga Thai basil ay masarap din yan ilagay. Naku, sa mga ginataan na masarap yan. At ayun nga, dahil nga maraming gamit itong bulaklak ng basil, kaya talagang hinahayaan ko mamulaklak. At ito, tapos na ako manguha. Ito, pinapatuyo ko na para matanggal yung sobrang tubig na sumama dun sa bulaklak para walang halong tubig. At eto nga, tuyo na itong ating basil flower, 'di ba? Ayan o, tingnan. At ito namang suka na to ay binabarat ko ng dahon ng basil, mga 2 months na siguro yan. At itong ating bote na in-sterilize ko na, kaya handang-handa na tayo sa paglilipat nitong ating itong suka na ating binabaran ng dahon ng basil. Yun nga sabi ko sa inyo, mga 2 months na to na nakatabi kasi nga sinusubukan ko rin na magbabad ng dahon ng basil sa suka at maganda ang kinalabasan kasi ang ganda ng kulay niya, parang madilaw-dilaw yung kanyang kulay. At itong mga bulaklak ng basil, ito lalo na yung mga yung kulay purple, humahalo kaya yan dun sa sa suka, yung kulay niya, nagiging maganda rin yung kulay. At eto nga, sinasalin natin kasi nga ayokong matapon, kaya ginagamitan ko na lang nitong ating sandok para ilagay yung suka. At ito, magsisimula na akong maglagay nitong bulaklak ng basil. Pwede ring isama yung mga dahon para nakikita naman kung ano yung mga inilagay natin dito sa ating suka. Itong ating gourmet vinegar, 'di ba? Talagang sosyal na sosyal itong ating suka. Nakita niyo naman pati yung lalagyan, ang ganda, 'di ba? At nagpagawa pa ako ng label katulad niyan, 'di ba? Basil vinegar. At ayan na nga ang ating mga natapos na basil vinegar. Etong una na to, yan yung matagal ko nang nagawa. Siguro na to, nasa 6 months na. At tingnan nyo naman yung kulay, ang ganda-ganda, 'di ba? Talagang kahit matagal ko na yung nagawa, itinatabi ko lang kasi nga ipangreregalo ko yan. At ito naman, ito yung ating ginawa kanina, yung may nakababad na dahon ng basil, 'di ba? Magkaiba sila ng kulay. Ito medyo madilaw-dilaw yung itsura niya. At pagkatapos, nilagyan lang natin din ng mga bulaklak at dahon para naman makita pa rin yung kung ano yung nakalagay doon sa ano yung malalasahan nila. Ito, nakita niyo 'di ba, maputi pa yung kulay niya kasi ang nilagay ko lang diyan ay yung talagang suka lang. Tapos naglagay lang ako ng bulaklak at dahon. Pero pagkalipas ng mga ilang buwan, ganito na magiging itsura niyan kasi ito, ganun din, suka lang talaga tapos yung bulaklak nung basil lang inilagay ko dyan at pinatagal lang natin yung pagbababad. Tapos, pagkatapos niyan, ganyan na yung magiging itsura niya. O, 'di ba? Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!